statement. So magpapakilala po ako. Ako po yung speaker. I am the owner of Estinopo Accounting Firm and I am a certified public accountant. At meron na po akong 14 years of experience in general and government accounting. So, Estinopo Accounting Firm po is magpo 4 years na po this coming June 2024. Ayan. So, doon po sa less than 4 years na yan ng Estinopo Accounting Firm, lahat po ng mga karamihan po ng alam ko, yan po ay natutunan ko dun sa 4 na taon na yon. Ayan. Nung 10 years naman po, kasi 14 years, di ba? So, dun sa 10 years na experience naman po, I was employed with the private sector and the government sector. Ayan. Pero yun po, dahil po ang Estinopo Accounting Firm po is nag-cater kami sa iba't ibang clients, iba't ibang industries, and things like that. Talagang ang daming ins and outs na kung ano-anong mga BAR at saka accounting standards sa talagang na-expose po talaga ako. Pero ngayon po, ibibigay ko po sa inyo yung knowledge ko, i-share ko para po matulungan kayo. Ngayon, pag-usapan po natin yung accounting. So before we go to the financial reports, tignan muna natin, himayin muna natin para po mas maintindihan natin kung ano ba yan. No? Para saan ba yan? So accounting is a service activity and its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions. So, ibig sabihin, si accounting po ay isang serbisyo. Kaya nga po meron tayong accountant, isang tao, isang graduate ng BS Accountancy o isang certified public accountant, tao na nagpo-provide ng service sa isang tao din or sa isang company. No? Or nag-hire po tayo ng accounting graduate sa ating mga companies para mag-provide po ng services through compensation. So, masahod po. So, ang function ng service na ito is to provide quantitative. Ibig sabihin, numbers po talaga siya. And the numbers are financial in nature. So, kung ano po yung numbers na nakikita nyo sa reports, yan po ay pera. So, hindi po yan basta number lang or for example, number of pieces, ganyan. Hindi po. So, the accounting reports are financial in nature. Meron siyang peso sign or dollar sign. And sinabi dito about economic entities, ibig sabihin about companies or about businesses, and it should be useful in making economic decisions. Ano ba yung economic decisions? Ayan, so ang economic decisions, of course, one economic decision is gusto mo mag-open ng business at nag-decide ka mag-open ng business. That is one economic decision. Yan. Yung inipon mong pera sa bangko, yan, na nag-decide ka na gawing puhunan, that is one example of an economic decision. Wait lang po ah. Ayan. So, let's continue with our discussion. Yan. So, bakit daw po important ang accounting sa business? It helps you, number one, track income and expenditures. Yan. Ayan. Pag sinabing track income and expenditure, syempre, di ba, pag nagbebenta tayo, nililista natin lahat. Naglilista ba talaga? Baka kasi hindi nililista. No? Kailangan po nating ilista yung ating benta, yung ating sales, and expenditures. Pag sinabing expenditure, syempre yung mga gastusin natin. Wait lang po, technical problem. Ayan, okay na. So, yun. So, of course, pag gumastos ka sa business mo, kailangan mo ding ilista. Naglilista ba? Ayan, so, yan. So, isip-isipin na natin yan. Naglilista ba? Kahit ba hindi ka accountant,
basta ikaw ay nagbi-business, dapat talaga nakalista lahat ng ginastos mo. Ayan. So, syempre, bakit kailangang ilista? Kasi syempre, makikita mo doon kung lugi ka ba o baka abonado ka pa. So, mag-isip ka, itutuloy ko ba to o hindi? Kasi baka abonado lang ako, wag na lang. No? So, number two is to ensure statutory compliance. Ito yung sinasabi ko kanina na kadalasang ginagamit natin yung financial reports is because required ni BIR, required ni SEC, required ni CDA. Yan. Last but not the least dyan sa paragraph na yan, to provide, or the sentence lang pala yan, to provide investors, management, yan, and government with quantitative financial information which can be used in making business decisions. So, ibig sabihin, hindi lang po yan pang submission. Yan po ay ginagamit po for business decision making. Ayan. So, share ko lang din po sa inyo. Next slide. Ayan. Meron po kasi tayong maraming fields of accounting and ang pinaka-common po dyan is yung, alam natin, yung may financial statements, yung debit at credit. Ang tawag po doon, yun po ay financial accounting. Ano? So, financial accounting is, nandun po yung basic accounting, yung bookkeeping, financial statements, and etc. Meron pa pong isang major field of accounting which is management accounting. So ito po ay ginagamit ng mga businesses. Kung makikita niyo po may mga malalaking businesses na talagang kilalang kilala. Usually po ito po ay nire-require nila every week sa kanilang mga accountants na may report ka. Tapos may mga special reports yan. Yan, management accounting. Special reports na outside doon sa rules ni financial accounting. Like for example, sa financial accounting, merong tinatawag na balance sheet. Pero pag kay management accounting, ikaw na yung magre-request sa accounting, sa accountant mo na I would like to have a report on the list of assets and liabilities only. So, 'di ba? So, ang rule kasi ni financial accounting ay ganito, set of rules. Pagdating kay management accounting, you are using the same accounting information but meron kang special report na gustong gawin. At yung special report na yan, diyan ka mag-iisip ng strategy on how to scale up your business or how to decide for the future of your business or pati po sa mga planning, yeah, strategic planning, planning sessions tuwing January, sakto-sakto January. Pero I think most of us ay tapos na sa kanilang mga planning session. Ayan, sa kanilang mga business. So, yan po. So, ano daw yung financial accounting? Yan. It's responsible for preparing the organization's financial statements. Ito po ay accounting rules and regulations yan, no? Income statement, statement of owner's equity, balance sheet. Later on, we will discuss each and every one doon. Each and everything pala. So, that summarizes a company's past performance. Yan, and evaluate its current financial condition. Ano naman po yung management accounting? Yan. Ito po yung goal niya. To help managers carry out their responsibilities. Kasi ano bang ginagawa ng mga managers saka ng mga business owners, di ba? Of course, ang goal natin is mapalaki yung negosyo natin, maiwasan yung mga problema, tapos magkaroon ng mga solusyon sa problema. So, ginagamit natin yung mga report ng accountant, which is, ang report nila ay financial in nature, may peso sign. Ayan, para po makapag-strategize tayo at makagawa ng decisions. Yan. Because the information that it provides is intended for use by people who perform a wide variety of jobs, the format for reporting information is flexible. Ayan. And the reports are tailored to the needs of individual managers. Gaya po ng sinabi ko kanina. May special reports po outside the accounting standards. Kasi po, meron kang gustong targetin doon sa iyong company. Kaya, pwede mo siyang gawing special reports na ire-request mo sa iyong management accountant. And of course, ang mahalaga dito kay management accounting is timely.
Ayan, ibig sabihin ng timely, dapat updated. Kasi mamaya January, ano na, January 2024, pero yung binigay pa lang sa yung report ay June 2023. So medyo may problema na tayo dyan. Tapos na yan, tagal na. So dapat napag-desisyon na agad yan ng July pa, pero ngayon pa lang. So yun. So, sino ba yung gumagamit ng financial accounting information? Ayan. So, akala po natin yung financial reports ng isang accountant lang din po yung gumagamit. Hindi po. Kasi ang sabi natin, accountant lang din naman yung nakakaintindi. Kasi accountant sila. No? So, alam niyo po ba na ang financial statements or financial reports po, dapat po naiintindihan po ng mga owners, managers, yan, investors, creditors, government, and other external users like suppliers and employees. For owners and managers, dapat marunong tayo na gumamit ng financial statements or financial information para sa strategy natin for our business. Para alam natin anong next step. Para kita mo kung lugi ka na ba. Kasi minsan po pag nagnenegosyo po ang isang tao, kaya regular, kunyari, nagbenta ka ng cellphone. So, ang sales price mo sa cellphone is 50,000. Then, um, ang puhunan mo or yung presyo mo sa supplier mo dun sa kinuhanan mo is 45,000. Example lang po yon. So, parang makikita mo, wow, ang laki, no? Mag-alok lang ako ng, makakuha lang ako ng isang tao, isang customer na willing bumili ng 50,000 na cellphone, na 45,000 ko lang makukuha dun sa supplier ko, eh di, bawing-bawi ako kasi 5,000 agad yung tubo ko. So, malaki po yung 5,000 para sa isang transaction lang. Pero magugulat siya. Kunyari, tinuloy-tuloy po niya yung ganon. Siyempre, tiba-tiba siya nun, no? Tigpa 5,000 kada piraso. Ayan. Tapos po, ginawa niya lahat, gumastos siya lahat, namuhunan siya ng mga sasakyan. Ayan. Tapos, namuhunan siya ng Facebook marketing, ganyan, kung ano nang ginagastos niya. Yung pala, pag in-overall niya yon, sobrang laki pala ng lugi niya. So, yun po yung kahalagahan ng accounting na hindi lang po tayo mga business owners na bumabase doon sa, alam natin malaki yung tubo natin doon sa produkto na binibenta natin. Eh, yun na po yun. Alam niyo po ba, marami pong mga klase ng mga gastos na kahit hindi ka naglabas ng pera, gastos yon. Example po, yung depreciation. Alam niyo po ba, kunyari po, bumili ka ng lamesa for your office. Yan. Yung lamesa po na yan, pag binili mo po yan, hindi siya gastos kasi po, magagamit mo siya for example, 10 years. Ayun. So, habang tumatagal po, na ginagamit mo siya sa business mo, naluluma po yung table na yan, nasisira, nalalaspag. Ay, lalo na po pala yung mga sasakyan. Like for example, isa kang delivery services. Delivery services ka, yun yung business mo, tapos bumili ka ng isang delivery truck na worth 1 million, example. So, ang ganda na nung takbo ng negosyo mo, no? Kasi ang dami mong kliyente, paroon, parito, yung delivery truck mo, napudpud yung gulong. Ayan. Nalaspag. Kasi po, wala naman pong sasakyan na hindi nalalaspag pag laging ginagamit. So, sa accounting po ba, alam niyo po ba, na kahit wala kayong nilalabas na pera, yung pagkalaspag po ng sasakyan nyo, delivery truck nyo, meron pong money value yan. May financial value yan. Nire-record din po yun as expense. So, dapat po, kino-consider din natin siya. Kasi po, bakit, may nagtanong na rin po sa akin yan, bakit, concerned kasi sila dun sa net income nila o yung matitira sa kita nila, concerned sila. Mina-minus yon yung pagkaluma nung sasakyan. So, iniisip nila, bakit ba kailangan pang yan, i-record yan? Wala namang nilabas na pera. So, yun. So, in-explain ko na by the end of the 10th year, for example, or 5 years. 5 years kasi usually ang talagang
value ng sasakyan, usually for companies. Pagdating kasi ng ikalimang taon, pag tinignan mo ulit yung sasakyan na yan, last pag na yan, tingin mo 2 million pa rin ang halaga niyan. Siyempre hindi na. Kaya dapat, every year, every month, yan, meron kang accountant na magde-declare or maglalagay niyan sa accounting records mo. Kasi kung kunyari, binili mo siya ng 2 million on the first year, so, every year, for 5 years, kung 5 years yung napagdesisyonan mo na magagamit mo yung sasakyan na yan, every year nagde-deduct ka ng, ng pagkaluma o pagkalaspag na may money value. Para at the end of the 10th year or the 5th year, sorry, makikita mo na ang liit na lang ng value kasi pag tinignan mo nga naman siya, hindi na ka 2 million, 2 million yung itsura niyan. So, yun po yung essence and depreciation. At yun po ay kinocompute din at dapat pinagtutuunan din ng pansin. Kaya hindi lang po yung tubo natin, yung tinitingnan natin, marami pa po tayong mga overhead dyan. Like yung kuryente, market ka ba sa Facebook kung wala kang kuryente? Gastos din po yan, yung upa at kung ano-ano pa. Investors and creditors, kung mapapansin nyo po, kung meron po kayong mga investors na kausap, usually tinitignan nila ang financial statements. And of course, creditors, yan. Isa pong requirement sa bangko ay financial statements. Ayan, government, yan, BIR, SEC, CDA, and other external users, suppliers. May mga suppliers po, baka ma-experience nyo, maikukunin kayong supplier, tas napakahigpit. Diba? Gusto nila may makikita pang financial statements, yan, and etc. And for employees also. Yan. So, let's go to accounting concepts and principles para po mamaya ma-gets natin agad yung financial statement. So, sa mga accounting students po, meron po tayong kinakabisa na accounting equation. So, ang accounting equation po, this is the foundation of the double entry accounting system o yung tinatawag natin na debit credit. So, ang ating accounting equation, may algebra pa rin talaga, no? Assets equals liabilities plus equity. Pag nakikita niyo po yung shape na yung nakadrawing dyan, yan. So, yan po ay, yan. So, kung makikita niyo po yung assets, yung box ng assets, no? Yan po ay, kung gaano kalaki yung box ng assets, equal siya kung gaano kalaki yung box na pinagsama yung liabilities at saka equity, kung mapapansin nyo po. Ayan. So, kasi po sa algebra po, ayan, assets equals liabilities plus equity, yan po yung basic accounting equation. Actually, may accounting report na yan ang pinapakita, pero later on we will discuss. Ngayon, bago po tayo pumunta sa financial statements, I would like to describe to you, ano ba yung accounting cycle? Kasi ano ba yan? Basta magde-debit credit ka lang. Ano bang ginagawa ng accounting department? Yan. Ano bang ginagawa ng Estinopo Accounting Firm? Kasi po ang Estinopo Accounting Firm, ang kinikater po namin yung maliliit na negosyante. Ibig sabihin, kasi nga, hindi natin pwedeng i-overlook ang ating accounting, lalong-lalo na yung tax natin, yung compliance natin kay BIR kasi syempre ano ba yung nagmo-motivate sa atin? Bakit nagko-comply tayo kay BIR? Syempre ang nagmo-motivate sa atin penalties. Alam naman po natin yan. So ayaw natin ma-penalty. Kaya nagko-comply tayo. So si Estinopo Accounting Firm po, yun, maliliit na negosyante ang kinikater po natin kasi po hindi pa po nila kaya na mag-hire ng isang buong accounting department. Kung mapapansin niyo po, sa mga nagtrabaho na dito sa malalaking kumpanya or kahit nag-apply pa lang kayo noon, lagi talagang may accounting department na isang opisina sila na ilang tao yung nandoon. So sa experience ko po, yan, nung nagtrabaho po ako sa private saka sa government, meron pong accounting department at accounting division naman, yung tawag naman sa amin doon sa government. So, isang grupo kami ng tao, iba-iba kami ng mga tasks. Yan.
Kasi merong, naka-divide na yung mga tasks namin, tas iba-iba kami. So dito po kay Estinopo, kami po yung gumagawa ng gawain ng isang buong accounting department. At ito po yung usual na ginagawa po namin. Pero meron po tayong tinatawag na accounting cycle. Yan po ay cycle 1 hanggang 8. Kung mapapansin nyo, cycle siya. So, ibig sabihin, pagtapos mo sa step number 8, balik ka sa step number 1. Yan. So, it is uh, the cycle for completing a company's bookkeeping tasks. So, bakit may bookkeeping? Ayan, kasi nga po, kailangan po natin yun. Yun nga, usually for government compliance talaga ay nagmo-motivate sa atin, ay natin penalties. Pero yun, we need accounting din for our company expansion, yan, growth. Yan, if we want to level up our companies or yung mga business natin, or lalong-lalo na po, recommended ko ito for starting businesses. Pwede po, as much as possible, yung unang-unang transaction mo, which is, ano ba yung unang-unang transaction sa isang business? Yung naglagay ka ng pera, pangpuhunan. O, itong pera na to, inipon ko 10,000, inipon ko for 1 year, ipupuhunan ko to. So, nagdesisyon ka. Once you have decided, dapat po, nakalista na po agad yan. Naka-account na po yan. Yan. So, wait, inom lang ako. Okay, so let me describe to you the 8 steps of the accounting cycle. Ayan. So, ayan, naka-live tayo sa Facebook. Comment lang po kayo, yung mga nanonood sa Facebook. Meron pong comment dito. Mamaya po i-address po natin yan. Ay, ayan, sige, okay lang ba if isingit ko yung question ni Odi sa Facebook? Yan. Si Odi po ay classmate ko nung high school. Tanong lang po, regarding po sa depreciation, paano po kung paupahan po ang business? May computation po ba doon o owner na ang magbibigay ng value ng unit? Ayan, so Odi, yung depreciation, yung sa paupahan, kunyari, siya ay may-ari ng isang building, no? Gaya po kami, meron, nangungupahan lang din kami. So, merong talagang may-ari ng building na yon. May computation doon ang o-owner So, si owner po, bilang siya yung may-ari po ng building, or ang iniisip ko dito sa question mo, Odi, is ikaw yung nagpapaupa, pero inuupahan mo din siya doon sa may-ari. So, basically, kung ikaw yung owner ng building, ikaw din yung magpapaupa. So, sige, doon na lang muna sa basic. Tapos, kung may follow-up question ka, chat mo na lang, comment mo na lang dyan. Sorry. Yan. So, basically, pag owner yung may-ari ng isang building, tapos pinapaupahan niya, either for residential or commercial, bahala siya doon. Basta nagpapaupa siya, ibig sabihin, may business siya. Ayan. So, ibig sabihin, kung nagpapaupa ka, may negosyo ka na ongoing. Kahit ba sabihin mo hindi ka nagtitinda, pero meron kang ari-arian na nag-generate ng income kahit natutulog ka sa bahay nyo, pero pinundar mo yan eh. Meron ka basically na business. So, ibig sabihin, kumikita ka, meron kang income. Kaya, ang mangyayari, dapat ide-depreciate mo talaga yung building na yon. So, sa depreciation po kasi na tinatawag o yung pagre-record ng pagkaluma o pagkalaspag ng isang asset or isang item na ginagamit mo for your business, ayan. So, yun po kasi, depende po yun sa'yo bilang may-ari or sa management kung ilang taon ba pwedeng magamit itong building na to. Ayan. So, meron pong ganon. Then, meron pong computation na tutulungan po kayo ng accountant nyo. I-divide nyo lang po yung value. Pagdating naman sa value, meron po tayong accounting standards pagdating sa valuation ng assets. So, kung yan ay building, ganyan, meron po tayong accounting standards. It's either magkano mo nabili yung building, o kaya kung pinatayo mo yung building, actually,
Yan talaga yung, alam niyo yun, dito pa lang i-explain ko, ang hirap, di ba? Kasi nga, very technical. It's either binili mo yung building, magkano yung contract price ninyo, no? Para mapasayo yung building, or pwedeng may mga i-add ka dyan na costs. Kung kunyari, pinagawa mo yung building, kasi lupa lang yun, tapos nagpatayo ka. So, meron tayong tinatawag na construction accounting. Ayan, so nakikita niyo po ba, napakahalaga po ng accountant. Oo. Pero ano po disclaimer lang. Hindi po lahat ng accountant pare-parehas Ang accountants po may specialization sila. Yan. So gaya ko po, nung time po na ako po ay nagtatrabaho sa government, ang dami pong nagtatanong sa akin, Isa, tulungan mo naman ako sa BIR ko. Isa, pirmahan mo naman tong ganito. Hindi ko yun field yun. Naging field ko tuloy ngayon. Yan, sinishare ko sa inyo. Ayan. So, yun po yung depreciation. Yes, dine-depreciate po yun. At dahil may business siya, meron dapat siyang accounting na ongoing. At dun sa accounting process niya, nire-record yung income niya from the rent and yung mga kung ano-anong expenses niya. So, yun. Ayan, so let's go back to the 8 steps ng accounting cycle. Ayan, salamat po sa mga nanonood. Ayan, so number 1, identifying transactions. Ayan. Kung nagtrabaho na po kayo sa isang kumpanya at hindi po kayo, wala po kayo sa accounting department, example, no? So tapos, um, sasabihin ninyo, pupunta kayo sa accounting kasi kailangan nyo ng pera. Kasi ano kayo, meron kayong, lalabas kayo, di ba? So, lalo na po sa government, napakahigpit. Kasi, number 1 pa lang po, we need to identify the transaction. Kaya po yung mga accountant nyo or yung accounting department, tinatanong, para saan ba to? So, for example, ikaw ay isang construction business. Nagtatrabaho ka sa construction business. Tapos, nasa purchasing department ka. So, ikaw yung taga-bili ng kung ano-anong bibilhin mo. Tapos, sasabihin mo, uy, kailangan kong mag-request ng pera kasi kailangan kong bumili ng pintura, no? Para dun sa isang project ng company. So, syempre, pagdating mo kay accounting, syempre, papatunayan mo na bumili ka ng pintura or bibili ka ng pintura kung magka-cash advance ka. No? So, kaya meron tayong mga tinatawag na substantiation documents o yung mga sales invoice, official receipt, na ito yung katibayan na totoo. So, marami pong mga accounting department, lalo po sa malalaking kumpanya at lalo na po sa government, kasi yun nga, nagtrabaho ko dati sa government, talagang ang attachment, ang kapal-kapal, kasi gusto ni accounting, as in, legit na legit yung transaction. So, meron pang delivery receipt, meron pang collection receipt, meron pang billing statement, kulang na lang pati, ano, pati mayor's permit i-attach doon, which is sa government nangyayari yun, no, sa bidding. Kailangan nandun yung mayor's permit. At ang dami-daming transaction kasi kailangan pong i-identify yung transaction at kailangan malaman po natin para saan yung transaction. Ayan. So, mahalaga po yung may accounting dahil si accountant po ang magsasala ng mga transaction. Example, you have a company na sobrang luwag. Sobrang luwag labas ng pera. No, parang iniisip mo, ang sarap naman magtrabaho dun kasi alam mo yun, hindi ka iipitin ni accounting. So, pagdating naman sa point of view ni owner, hayaan mo na, tiwala ako. So, ganito po yung nangyayari. Ang nangyayaring sistema, ililista na lang yung expenses for the day. Example, it's 500 pesos. As in, nakalista lang siya ng isang buo. Don't worry, marami pong gumagawa nito. At ito po ay kailangan nating i-correct. Lilista mo lang, okay, 500 for this day. Tapos hindi naka-itemize yung transaction. Hindi nakalagay doon kung para saan yun. So, yun, delikado po yun. Kasi po, pagdating sa point of view ni accountant, teka lang, ano tong 500 na to? Para saan to? Yun pala, ginawang ano lang, yun pala nanakaw na. Oh, yun, di ba? So, we need to identify transactions. We also need to identify transactions if it is a personal transaction or
business transaction. Example po sa mga small companies, mga naka-DTI or mga professional people na nagre-report naman sa BIR, pero lahat na lang na expenses nila nilalagay nila doon. Tapos hindi nila mapatunayan na business expense. O kaya yung mga small companies na naghahalo na yung pera ng personal tsaka yung pera ng business. So, dapat po natin i-correct yan. Kasi po, paano mo malalaman kung tumutubo ka talaga o nalulugi ka? Kaya po ako, sa point of view ko, sole proprietor po ako, yung sa transactions po namin, actually problema pa rin talaga namin to kahit accounting firm na kami. Ang hirap talaga nito. So, kami naman, pag kunyari, magwi-withdraw ako ng sahod ko, ilalabas ko lang yung pera isang buo. Then, ilalagay ko doon, that is my withdrawal. As in, hindi ko ihahalo dun yung yung pinambayad ko ng kuryente ng bahay ko. Dun ko rin ilalagay dun sa business. Hindi po pwede yun. So, sa amin pa lang, na-identify na namin yung transaction na ito ay personal ko at ito naman ay hindi for the business. So, dapat po talaga hiwalay yan ha. Kaya po meron tayong tinatawag na identifying transactions. Yan. So we also need to identify it properly if totoong nangyari, baka kasi hindi nangyari. Also, kailangan natin ng resibo kasi si BIR, lalo na si BIR, kailangan may resibo, complete ka. Ayan. So ngayon, number 1 is to identify transaction. Then na-identify mo na. So number 2, ang gagawin na, yan na si accountant. Si bookkeeping na. Journalizing. So each transaction will be recorded in a journal. It's either general journal or yung regular na debit credit or special journals na may uniform transactions pero ire-record mo na lang as special journal. Bye-bye. Ayan. Then, sa journalizing po, after nyan, kasi ililista mo na lahat ng transaction. So, hindi lahat ng transactions ay pare-parehas. So, yung isang transaction mo, nagbayad ka ng kuryente. Then, yung sumunod na transaction mo, nagbayad ka ng sahod. So, iba-iba siya. Halo-halo si journalizing. Kasi po, ito si journalizing ay naka-chronological order. Ibig sabihin po, naka per date siya. Yan. So, January 1, January 2, 'di ba? January 2 ulit kasi 5 yung transaction sa January 2. Dated po kasi yan. Yun nga lang, yung classification nila ay hindi pa natin na separate sa isa't isa. Kaya po may number 3. May tinatawag po tayong posting to the general ledger. Kita natin yan later. So, posting to the general ledger, ibig sabihin, pag sinabing posting, kada transaction, yan, ay pinopost sa kanyang ledger. Gagawa po ako ng example dito. Mag-open ako ng Excel file na walang laman para po mapakita sa inyo yung tinatawag na journalizing. Ayan. So, open na ba si Excel ko? Ayan. Open lang ako ng Excel ha. Mag-new share ako. Ayan. So, can you see na po my Excel file? Ayan. So, magta-type ako dito. Example po, number 1, identifying transaction. So, na-identify ko na transaction number 1. Nung January 1, nag-decide po ako na mag-open ng business. Kaya, ang nangyari, ininvest ko po, sinimulan ko yung aking milk tea business. Example. So, January 1, yan, January 1, 2024. So, nag-identify ako ng transaction at totoo naman na naglagak ako ng 10,000. Inipon ko yun for 1 year. Sige, milk tea business tayo. So ang tawag po dun sa transaction na yon ay initial investment. Yan. So, may peso value lagi. Yan. Yan. So yeah, yan po yung identifying transactions.
Yan. Tapos, pagdating ng January 2, sabi ko kasi, sabi nung expert ko na friend, um, meron ka na? Kailangan yung pera na kailangan ko for opening a milk tea shop, dapat ay 50,000. So, naisip ko, teka lang, kulang pala yung pera ko. Ayan naman kasi, pasok ng pasok sa negosyo eh, hindi pala ready. So, meron akong mabait na kapatid na pinautang ako ng 40,000. Sige, ibig sabihin, para ma-identify yung transaction, na-receive ko talaga sa GCash ko yung 40,000. So, sige, na-receive ko. So, receive loan from SIS. Yan. Oh. Ibig sabihin, naka-record po sa aking papeles na meron akong utang sa kapatid ko na 40,000. Tapos, na-receive ko talaga yung pera. So, yeah, yan. Kunyari, na-identify ko na yung dalawang transaction na yan. Tapos, kunyari, bumili ako ng equipment. Sa araw din na yon, January 2, 2024, napag-isipan ko, bibili na ako ng ganitong equipment. So, bought equipment in cash. Yan. So, ang equipment na nabili ko nasa 25,000. Yan. So, yan. So, ito yung mga sample transactions. So, alam niyo po ba, lahat po ng movement nyo, dapat talaga nakalista. Hindi pwedeng, kasi makakalimutan po natin yan. So, ngayon, ang gagawin natin, journalizing. So, yung step number 2 is i-journalize to ng accountant nyo. Ayan. So, sige, gawa natin ng sample journalizing ha. Ayan. So, initial investment from the owner. Please, wag po kayong mawindang sa accounting entry. Pero, gagawa po ako ng accounting entry. Ito po yung pro forma accounting entry for initial investment. Ito po ay, wag po kayong mawindang. Nakakawindang talaga yan. Paano nangyari yan? Pero yan po yung accounting standard. Pero as owners po, let your accountant do this. No? So, kunyari yan, ginagawa ko, nag-recording na ako. Yan. So, na-identify na talaga yung transaction. Totoo naman. Kulayan natin yung mga identifying transaction. So, identifying transaction. Ayun lang. Insert po ako ulit. Yan. Transaction number 2, meron akong gagawin ulit na accounting entry. So, naka-receive ako ng cash 40,000. Ayan. Tapos, ayan ha. Nag-accounting na ako ha. Ayan. So, sa first transaction, nag-identify na ako. Nagkaroon naman talaga ako ng puhunan. Kaya nag-journalizing ako ng debit cash, credit ISA, capital 10,000. Kung mapapansin nyo, ito po yung tinatawag na debit. Ito yung tinatawag na credit. So, mapapansin nyo, pantay siya. It's 10 on the debit side and 10 on the credit side. Next, transaction. Receive loan from SIS. So, naka-receive ako ng cash. It's debit cash, credit loans payable. Yan. So, ni-record ko na siya. No? Nagkaroon na tayo ng journalizing. Then, transaction number 3, bought equipment in cash. So, naka-receive ako ng equipment worth 25,000. Bawasan yung cash ko, kaya nandun na siya sa kabila. So, ayan. So, ayan. So, yan po yung tinatawag na journalizing. Okay? So, take note po, huwag niyo pong i-memorize to. Kasi baka maloka po kayo. Hindi, joke lang. Ayan, so, sinishare ko lang ito yung ginagawa ng accountants.
Pero at least as business owners, kapag nakita nyo na yung financial statements, alam ko na ginawa ng accountant ko nito. Nag-journalizing siya, kung ano-ano pa. Ayan. So, So this hello. Lisa chose. Ayan. So, minute muna kita ha. Ayan, sige po. Ayan. So, hello. Magandang hapon. Yan. So, number 2 na tayo, di ba? Journalizing. Ano naman yung number 3? It's summarizing. No, it's number 3, posting to the general ledger or tinatawag na summarizing. Kasi po, kung mapapansin nyo, kulayan natin itong mga journal entries natin ha. Kulay pink naman. Ay, kulay orange naman. Kung mapapansin nyo, teka lang. Gulo-gulo siya, no? Kung ano-ano pinaglalagay ni Ma'am Isa dyan. No, gulo-gulo. So, paano ko malalaman kung magkano talaga yung cash ko? Eh, halo-halo yan. Tignan nyo, iba-iba siya, oh. Tapos yung debit ng tatlo, iba-iba. Yung credit, iba-iba. So, kaya po meron tayong tinatawag na step number 3, which is posting. So, punta tayo dito sa kanan. Di ba gusto nating makita? Magkano yung summary ng ano ko? Ayan. Magkano yung summary ng cash ko? Ano ba ba yung mga loan? Ayan. Oh, wait lang po. Hello. Can you see my screen pa rin? Ayan, medyo nagloloko yung aking Excel. Ay, nagdo-drawing. Sandali ah. Hindi ako sure bakit nagdo-drawing na to. Ayan, nilipat ko na. Ayan, okay na. So, yan. So, gusto nyo malaman, ano bang nangyari talaga sa cash mo? Anong nangyari sa loan? Party time. China me. Ayan. So, ano nangyari sa cash? Anong nangyari sa loan mo? Ano nangyari sa equipment? So, tatlo lang naman po yung affected na ginamit natin. So, ito po yung tinatawag na posting to the general ledger. Kasi si ledger po, may kanya-kanyang report siya per account. So, parang ito, nilista natin yung cash, yung loan, saka equipment na pag tumingin ka sa mga reports na to, makikita mo kung ano ang nangyari sa bawat isa. Kasi kung dito ka titingin sa journal entries mo, itong kulay orange na to, medyo naguguluhan ka sa unang tingin. Tama po. So, yan. So, for example, paano mag-posting? So, syempre, gagawin mo, lilista mo na. So, babalik ka sa journal entry mo, nagkaroon ka dito ng debit cash. So, ibig sabihin, dito sa cash, ire-record mo siya as debit cash. Yan. So, kapag yung amount po ay positive, add yun. Pag negative, minus. Then, dito din sa same accounting entry, meron kang credit na IZA capital. Ibig sabihin nadagdagan yung capital. Ay, ito pala. Sorry. Apat pala yung account, IZA capital. So, i-record ko lang dyan ha. Pagtatabihin ko lang din po. Next, second accounting entry. Nag-debit ng cash 40,000. So, ipopost mo siya sa cash dito sa second line. Positive amount kasi padagdag po yung cash. Nakatanggap ako ng cash ng utang ako eh. Then, next is loan. Ibig sabihin na dagdagan yung loan ko. So, we go to the loan. Okay. And then, last but not the least, the third accounting entry, nadagdagan ako ng equipment. Ibig sabihin, dineliver sa akin yung equipment, 25,000. Nasa possession ko si equipment, 25,000 dun sa third entry, pero meron din akong credit, nabawasan yung cash ko ng 25,000. So, since pabawas, ini-negative 25,000. So, yan po yung tinatawag na posting. Pero hindi po ganito yung itsura ng general ledger, ha? Example ko lang po ito. So, pero yung essence po ng general ledger is to summarize all the transactions per account title, per cash, per loan, capital, and equipment. So, dito po sa ilalim, pwede nyo pong ineto yan. Kunyari lang po tapos na po yung buong buwan. O pwede nyo pong i-net yan.
Ibig sabihin po, at the end of these transactions, yung cash mo, 25,000 na lang at the end of these 3 days. Then, meron kang utang na hindi pa rin bayad hanggang ngayon. Kaya nakalista yan sa'yo, it's 40,000. Then, meron kang kapital na nandyan pa rin siya. Hindi may aalis na, namuhunan ka talaga ng 10,000. And makikita mo rin dyan sa report na yan, sa General Ledger, na meron kang equipment na nasa iyo na worth 25,000. So, yan po yung tinatawag na posting. Ayan. So, yan. So, let's go back to our slide. Ayan. So, next. So, yun po Kung mapapansin nyo, wow. Yung financial statement pala, hindi pala madaling gawin yun. Hindi pala madaling gawin. Ano? So, ayun. So, number 4 is unadjusted trial balance. Ang trial balance po kasi is another summary. No? So, another summary of these things. Ibig sabihin, itong pinost natin sa General Ledger na yung mga yan, diba, nag-summarize na tayo sa ilalim, may another summary yan, which is the trial balance. Ito po ang itsura ng trial balance. So, sa trial balance po, naka-itemize, naka-lista dyan, yung iyong assets, liabilities, capital, and of course, your revenues and expenses. So, ilista natin ha. Ano to? I-copy-paste ko na lang. O, i-select ko to, yung pahalang na 4 na items. Gawin ko siyang trial balance ha. Copy ko siya. Then, gusto ko siya ilista dito sa trial balance. Paste special, values, transpose. So, yan. Nakaganyan po siya. Yan ang trial balance. Tapos po, ang itsura niyan, meron po ditong debit, meron ditong credit. Tapos po, pag sinabing trial balance, yung amounts ng debit at credit mo ay balance. Tignan natin, balance ba? Tignan natin ha. So si Cash, magkano yung debit niya? Okay, sulat ko na lang ha. So si Cash, punta ako sa debit. Sorry baka medyo technical. Si Loan ay credit. Lipat ko sa equipment kasi parehong assets po yung cash at saka yung parehong assets po si cash. Magaling ko na to. Yan. So, ayan, nalista ko na po. So, ito po ang itsura ng trial balance. Meron po tayong listahan ng account title sa gilid. Then, meron po tayong debit at credit amounts. At dapat po, dahil sinabing trial balance, they should be balance po. So, i-add nga natin yung mga debit. Yung mga debit natin, nagtototal siya ng 50,000. Yung mga credit kaya, 50,000 din. So, it's balance. So, 50, chine-check natin kung may difference, 0 ang difference. So, yan po yung trial balance. So, ito po yung sinasabing unadjusted trial balance. Yan. So, yan po yung step number 4. Yan. So, ngayon, actually, yung step number 5 at saka, ayan, number 6, ayan. Actually, step number 5 and number 6, ang goal po nila is to look for other transactions na dapat gawin or dapat i-identify, i-journalize. Kumbaga, babalik po tayo sa step 1, 2, and 3. Pagdating po sa step 5 and 6, babalik lang po tayo sa step 1, 2, and 3. Kasi po, pagdating nung unadjusted trial balance na ginawa natin kanina, mag-iisip pa tayo ng mga ibang transactions na hindi usually na-identify. Like for example, depreciation expense. No? Kasi alam mo na every end of the month, nire-record yon, so you need to add it
to that month, ganon. O kaya meron palang interest expense na hindi agad nakita or meron palang error na hindi agad nakita. Kaya meron po tayong tinatawag na number 6 adjusting journal entries. And it's the same with number 2. It's journalizing. Yun nga lang si 5 and 6 are additional transactions na kailangang ihabol for the report. And from this one, we can create your financial statements. Ayan. So, yan na yung financial statement. So, makikita nyo, anim pala yung steps na dinadaanan ng isang accountant in order to prepare the financial statements. Yan. And at the end of the year or at the end of the accounting period, may closing entries and closing books. Another entries na naman yan. So parang number 6 na naman siya. Journal entries pa rin. But meron po tayong tinatawag na closing entries per accounting cycle. Yan, meron po ulit comment si Odi. Yan, salamat po, na-gets ko na po. Ayan, may existing na bahay at pinaupahan ko po ngayon. Ayun, sige. Ayun si Sir Odi, ayan, kung meron kang bahay at naisip mo na paupahan kung di mo naman ginagamit, pwede mo siyang gawing business. So, ang mangyayari, parang instead of pera ang pinuhunan mo, ang pinuhunan mo po ay yung property. So, para malaman mo kung yan ay bahay mong luma na hindi mo alam kung paano i-value. Yeah, marami pong mga ways on how to know the value of your house. Pero ang expertise po niyan ay hindi po sa accountants. Meron po mga appraisers na tinatawag or merong mga zonal value doon sa City Hall. Depende po. Ayan. So, yun po yung mga pwede nating ilagay na value na ibibigay mo naman sa iyong accountant. And dahil, kunyari, nag-start ka na talaga magpaupa, of course, you need to register your business and kasi income generating yan. And magkaroon na din po ng proper accounting. Ayan, so magandang hapon po sa mga nanonood at sa mga dumadating pa. So ngayon, pag-usapan na po natin yung financial statements. Kung makikita nyo po, kanina, ang dami palang dinaanan ng accountant at ng bookkeeper bago makarating sa financial statements. Kaya pala laging gulo-gulo yung buhok nila at saka nakatulala kasi ano. Alam mo yun, parang araw-araw, kasi pag accountant ka, pag bookkeeper ka, parang araw-araw nag-e-exam ka. No? Ganyan po. De, joke lang po. Pero parang gano'n na rin yun. So, yan. So, ano po yung financial statements? Usually kasi talaga, pag ako po as an accountant, usually talaga pag may nag inquire ng financial statements, alam nyo, sinasabi nila, kasi maglo-loan ako. Kailangan daw ng FS. Kailangan ko ng pera, kaya kailangan ng FS. So, technically, if you are doing business for at least a year, dapat talaga meron ka ng financial statements. Kaso, na-overlook talaga. Good afternoon, shout out po sa mga nanonood. Shout out po kay Cathy. Cathy Odenadora, magandang hapon po. Si Cathy po ay yan po yung yung pinakamagaling sa accounting sa amin. Sa mga klasiko. Yan, shout out po, ayan. Cathy, nape-pressure ako kasi nanonood ka. Ayan. Yan, so ang financial statements yun, kasi maglo-loan ako, kaya ma'am, paggawa ng FS kasi yung DTI ko umabot na ng 3 million, required na ni BIR kasi. No, so ganun lagi, mga 95% of inquiries. 95% of inquiries sa FS. Ganun lagi yung gustong gawin, no? Pero hindi ko po kayo inaano ganun talaga eh. Ganun talaga nangyayari sa totoong buhay. Pero dapat po ma-realize natin na it is so important po sa ating mga businesses. Yan. So, para saan ba yan? So, actually, financial statements po ay hindi lang siya isang report. Meron po tayong 5. So, pag sinabing financial statements, ibig sabihin po nun, isang set, no? Kaya sinabi dito,
This is, or financial statements are a collection of summary level reports. Pag sinabing summary level, kasi po, di ba kanina napansin nyo, nung nag-demo ako sa Excel file, meron akong ginawa mula step 1 hanggang step 4. Kasi po, summary ako ng summary. Kasi nga po, gulo-gulo sa number 1, di ba? Identify transaction. Ang gulo. So, kailangan ilista mo. Number 2, para maging maayos ng konti, journalize mo, lista ulit. Number 3, summarize. Number 4, summarize. And number 5 is another summary, which is the financial statements. No? So, basically, accounting is lista-lista, summarize, 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 hanggang sa maging useful sa'yo. So, this is about an organization's financial results, financial position, and cash flows. Kung parang malaman mo kung nalulugi ka or bumibenta ka ba talaga, or tumutubo ka ba dun sa ginagawa mo, kailangan mo po ng financial statements. No? So, they are useful for the following reasons. Number 1, to determine the ability of a business to generate cash. Ayan, baka kasi ang dami-dami mong sales. No? Uy, ang yabang ko na. O, 10 million yung sales ko nung isang taon. O, tapos, yung pala, 8 million dun, puro utang. O, syempre, ma-alarma ka na nun. Teka lang, anong effort ang ginagawa ko? Anong strategy ba ginagawa ko para makakolekta? Ba, may hindi ko na makolekta yun eh. So, yung isa naman sasabihin, eh bakit ka kasi nagpapautang? Tapos yung isa naman sasabihin, syempre nagpapautang ako para dumami yung sales ko. Kasi sayang din yun. Yung nga lang po, ang totoo, oo, puro receivables ka. So, yung cash po is the lifeblood of business. So, and doon sa financial statements makikita mo saan ba ginamit yung pera at saan napunta yung pera. Ayan, saka saan nanggaling yung pera. Another one, to determine whether a business has the capability to pay back its debts. Kasi po, halos lahat po ng businesses may utang. Pwera lang po siguro kay Rosmar, wala daw siyang utang. At dun kay Cynthia Villar po. Yan, nakikita ko kasi sa sa balita po yung kanilang ano ba yun? Net worth ba yun? Net worth nila. Ang net worth kasi is assets minus liabilities. Tapos nakalagay kay Cynthia Villar is zero liabilities. Wow, social. So, syempre, karamihan lahat halos ng businesses may utang yan. Yan. Kaya wag po kayong yung iba kasi pag sinabing business owner, uutangan agad. Baka wala ding pera yan. Kaya, yan, ingat, ingat din yan. Yan. So, kaya ba ni business na bayaran yung mga utang mo? Number 3, to track financial results on a trend line to spot any looming profitability issues. So, yung financial statements mo, pag ginawa mo yung management accounting report, gumawa ka ng trend yearly, makikita, o kaya mag-bar graph ka or line graph, yung sales mo, pataas ng pataas, tapos biglang bumaba, o, di ba? So, doon, makikita mo, kung meron kang profitability issues or any issues pagdating sa pera. Kasi po, ang goal natin isa lang, mapalaki yung business. Wala po akong kilala na taong magbi-business para malugi po. Alam mo yun, wala akong magawa sa pera, palugihin ko na lang. Mag-business ka pa, binigay mo na lang sana sa akin yan kung ayaw mo, di ba? So, in-stress mo pa yung sarili mo. Ayan. So, to derive financial ratios, later on, I will also be presenting some financial ratios, yan, to indicate the condition of your business. And last but not the least dito, not limited dito, to investigate the details of certain business transactions, yan, as outlined in the disclosures that accompany the statements. So, yan, kaya nga po may step 1 tayo identifying transactions. Kasi po kailangan sa isang accountant po, kailangan legit yung transaction. Pag walang resibo, walang nangyaring transaction. Yan. Ganyan din po si BIR. Sa expenses natin, bakit kailangan may resibo? Kasi kung walang resibo, walang nangyaring transaction. Kasi kung hindi po nila i-require ang resibo, pwedeng isulat lang natin yung transaction doon.
Tapos, paliliitin na po natin yung taxes natin. Kaya kailangan po talaga ng substantiation. So, ano ba yung tinatawag na set of financial statements? Is the balance sheet. Yan, narinig nyo na yan. Income statement, statement of cash flows, statement of change in owner's equity, and supplementary notes. So, kung mapapansin niyo po, pag nag-request po kayo ng financial statements or nakakita kayo ng financial statements, meron po mga malalaking companies na may naka-upload na financial statements sa kanilang mga website. Like San Miguel Corporation, alam ko si Jollibee meron din. Tingnan nyo, ito po yung set na nandun, may balance sheet. Sa balance sheet po, nakalagay dyan yung assets, liabilities, and capital as of a date, usually December 31, yan. Yung income statement na po, naman po, ang makikita niyo dyan yung sales or revenue minus expenses and nasa pinakailalim po ano na lang natira, net income. And this is the result of your entity's operations and financial activities. Kasama dyan lahat ng tinubo, ng ginastos, pati mga lugi, pati mga gains, and etc. Statement of cash flows, item number 3. Sa set of financial statements, yan, dyan po nakikita yung inflow at outflow ng cash. Ayan. So, number 4 is the statement of change in owner's equity. Kung mapapansin nyo po, kanina po, nagpakita po ako nung first transaction ko, yung capital, namuhunan ako ng 10,000 dun sa kwento. So, alam niyo po ba na over time, yung puhunan ko na yan, pwedeng magbago yan. Kaya may separate report po, which is the statement of change in owner's equity. So, yung change in owner's equity, ano ba yung mga nakakapagpabago ng puhunan mo? Number 1, nagdagdag ka ng puhunan mo. So, instead of 10,000 lang yan, dapat nakalagay 40,000 kasi nagdagdag ka ng another 30. Ano pa yung mga pwedeng magpabago? Siyempre, kabaligtaran, yung pagbawas o nag-withdraw ka ng capital mo or equity or puhunan mo. So, yung 10,000 mo nung una, nagsimula kang business, kailangan mo ng pera kasi magpapa-eyelash extension ka. Di joke lang. Kunyari, kailangan mo ng pera. So, babawasan mo. Di ba? So, changes din yon. Another change is the results of operations po na nasa income statement. Yung net income na tinatawag or net loss. Ayan. Yan po yung mga pwedeng makapag-change in owner's equity. Number 5, supplementary notes. Ito pong supplementary notes, ito po yung pinakamahabang report sa set ng financial statements. Kasi po, ito po usually ay paragraph. At nandyan po yung mga explanation. Kung sa first 4 reports, makikita nyo lang po is the name of the account title, tapos katabi yung amount, nandun po sa supplementary notes yung explanation. Bakit ganun yon? Nandun yung breakdown, nandun yung kwento, di ba? Na si ganitong bangko, nagpo-provide sila ng mga ganito. Kaya ang ginawa ni company, nangutang kami. So, ito yung mga nakuha namin, ganyan. So, dun po nakikita yon. So, first, let us discuss balance sheet. So, kung maaalala mo po yung Ayan, kung maaalala mo po yan. So, the accounting equation. Yung makikita nyo po yung assets equals liabilities plus equity na magkasing laki yung box nila. So, basically, ito po yung balance sheet. Okay, so, ang itsura po ng balance sheet, later makikita po natin yan. And the purpose of balance sheet is, yan yung mga tinitignan kung malaki ba yung assets mo. Marami ka na bang ari-arian na naipundar? Or baka naman sobrang laki na pala ng utang mo. Kasi kunyari mangungutang ka sa isang bangko, tapos nakita nila sa financial statements mo, mas malaki yung utang mo kaysa sa lahat ng puhunan mo or ng lahat, karamihan pala ng assets mo ay galing sa utang. So medyo red flag po sa kanila yan. And tinitignan po dyan yung liquidity of a business. Baka naman sobrang dami mong ang assets. Kunyari, ang assets mo, 100 million. Tapos 99 million pala doon, paninda na hindi nabebenta. O, diba? Red flag din po yon.
So parang ang ganda pakinggan, no? Wow, 100 million yung ano. Kunyari, isa akong online seller at talagang dahil sa lakas ng business ko for the first year, nag-stock ako ng 99 million worth of paninda sa warehouse or sa bahay ko. So pag tinignan mo yung assets ko, yung 1 million, 100,000 lang yung cash ko. Tapos yung 900,000 is for the equipment, the computer, printer, yung ano, ganyan, prepaid rent, and etc. Tapos 99 million, puro paninda. Tapos the following year, na-obsolete na pala yung ganang produkto. Example nun, di ba yung ano, yung face shield, di ba? Naalala ko dati na uso yung face shield. Alam mo yung mamuhunan ka ng ganito kalaki, tapos mabebenta, yung parang ang puhunan mo lang parang 15 pesos na lang isa, pero kailangan kang bumili ng sobra-sobrang dami. Tapos pwede mo siyang ibenta ng 50 pesos. O, di ba laki ng tubo? 35 pesos. Tapos yun, tapos nag-stock ka ng 99 million pesos worth of face shield na talagang, tapos bigla na lang isang araw, no, hindi na ni-require yung face shield. O, di ba? So, iyak, no? So, red flag yun. Tapos puro utang pa yon. So, paano mo mababayaran yung utang mo kung di mo mabibenta yung 99 million pesos worth of face shield? Diba? So, yan. Doon po yan nakikita sa balance sheet. Yan. And ito po yung mga laman niya, assets. Pag sinabing assets, ito po yung mga ari-arian nyo ng company pala. Hindi personal na ari-arian ha. Ari-arian po ng company. Kasama dyan lahat yung paninda, yung pera, yung mga for collection, yan, na accounts receivable, and mga fixed assets like yung building, yung bahay, yan, yung bahay ni Odi na papaupahan niya, yan. Yung mga building, kasama po dyan yung mga lamesa, upuan na ginagamit po sa business. Ito pong assets ay nandyan dahil ah kailangan mo sila para mag-flow, papasok sa company, yung iyong mga economic benefits. So example po, nagtayo ako ng accounting firm, tapos wala akong pambili ng computer. Paano yun? Di ba? So, ano na ngayon? Pag nagserbisyo ako sa client, kailangan ko ng computer. So, bibili ako ng computer. Mababawasan yung money ko, pero makakabili ako ng computer. At least magagawa ko yung services ko for the clients. So, asset siya. So, another is yung ano, gusto mo magpa-upa pero wala kang building. So, paano yun? Diba? So, kasi po yung building, assets din siya. Kasi yun yung dahilan bakit kami paupahan. Yan. So, ibig sabihin, dahil may building ka, pumapasok sa'yo yung upa nila. Yan. So, next, liability. Syempre, ito utang. No? So, ang tanong, kapag ba yung example kanina, nangutang ako ng 40,000 sa kapatid ko, pumasok din siya sa assets, di ba? So, tama ba yon? Yes, tama po yon. Some of our assets talaga ay galing sa liabilities. Pag sinabi kasing assets, basta nasa atin, basta tayo yung nakakapag-control, asset po yan. Kahit galing yan sa liabilities. So, yung pera na pinautang sa akin ni ate na 40,000, dahil binigay niya sa akin yung pera, ako na ang bahala kung saan ko gagastusin yun. Wala nang control si ate, basta mahalaga kay ate. Naalam ko na may utang ako sa kanya. Yan. So, next is shareholders equity. Sabihin, ito yung puhunan mo mismo. So, kanina sa example, it's 10,000 pesos. Yung kanina. Iba-iba po yung mga structure ng shareholders equity or ng capital. Depende sa ano mo, business structure. Kung ikaw ay naka-DTI, kung ikaw ay naka-partnership, kung ikaw ay naka-corporation, kung ikaw ay naka-cooperative, iba-iba po yung itsura or tawag or terminologies pagdating po sa equity or sa capital. Pero yan, yung tatlo na yan, dyan po yung nakalista or naka-declare sa balance sheet. So, yan. So, ito po yan, assets equals liabilities plus equity. At tinatawag din po ang balance sheet na statement of financial position
Kasi na yung position, ibig sabihin kung saan ka nakaupo, yun yung position mo, nakasiting ka, position. Usually, pag sinabi kasing yung salitang position, naka-stationary. Na naka-stationary, kung anong itsura mo, nakatigil ka. So, ibig sabihin, si balance sheet po ay nakatigil sa isang date. As of this date, it's the position of the company. Wala ba ako naririnig na position habang tumatakbo? Ganyan. Usually, ang position, naka-standing position ka, basta naka-halt ka. Hindi ka, hindi ka nagta-travel. Okay? So, yon. Ito po ang itsura ng balance sheet. Ito po ang sample ng balance sheet. Kung mapapansin nyo, example lang po to galing sa Google. Makikita mo po sa kaliwa yung assets, then sa kanan yung liabilities and shareholders equity, tas equity sa ilalim. Yan, kamukha din po yan ng rectangle na pinakita ko kanina, yung basic accounting equation. So, si assets po, may mga iba't ibang klase ng assets. Current assets, property and equipment, yan, other assets. Yan. Ayan, tignan nyo. Meron sa ilalim na intangible assets. Alam nyo po yung intangible assets, yan po ay mga mga assets na hindi nakikita. So, kung mapapansin natin may assets tayo, may pera, nakikita mo siya, lamesa, upuan, sasakyan, nakikita mo siya, listahan ng may utang sa'yo. Yan. Usually, ito namang intangible assets, dito papasok yung mga patent, trademark. Ayan, pag naka-trademark yung logo mo, for example, walang pwedeng gumaya nun. Yan ay asset kasi yung economic benefits sa'yo pupunta. So, pag may gumaya sa'yo, alam ng tao or ng customer na ginaya ka lang. Kaya, hanapin nila yung original. So, yun po yung tinatawag na intangible assets. So, liability, syempre, nandyan yung mga accounts payable, notes payable, and etc. And sa equity, nandyan po yung, ito po ay corporation. So, kaya ganyan yung itsura ng equity niya. Okay po. So, meron po tayong basic ratios for balance sheet, pero later on, I will have a separate presentation for the balance sheet or for all of the ratios. And dito po, basic ratios for the balance sheet is yung current at saka quick ratio. Dito mo malalaman, kapag ginawa mo to, every end of the month mo, tapos meron kang proper accounting, may proper financial statements ka, makikita mo yung percentage of current assets to current liabilities, and malalaman mo yung ratio na madali mong mababayaran yung current liabilities mo. Yun. So, si quick ratio, it's basically the same but tinatanggal po sa current assets yung paninda. Yan. So, yan. So, yun. So, ayan. So, before we go to the income statement, I would like to give you a few minutes of break. Ayan. So, siguro mag-break time tayo ng mga 3 minutes. Ayan, balik ako ng 2:40 p.m. Water break, CR break muna tayo. Thank you so much. Ayan. So, hello everyone. I'm back. Ayan. So, let's continue with our discussion and natigil po tayo sa balance sheet. So, let's go to the next financial statement, which is the income statement. So, si income statement po, ito po yung pinakaalam natin lahat. Kahit po hindi tayo accountant, usually tinitignan natin to. No? Si income statement po is basically a report na nakikita yung results of operations. Ibig sabihin, sales minus expenses. Or, kung hindi man sales ang tawag dyan, revenue minus expenses. Yan. So, meron po dyan cost of goods sold. Ibig sabihin yung puhunan nyo. So, kung nagbebenta kayo ng cellphone na worth 50,000, tapos ang bilhin nyo doon sa unit na yun ay nasa 45,000, ibig sabihin, ang cost of your goods sold is 45,000. Kaya meron kang tubo
na 5,000 pesos. Pero sa ilalim ng 5,000 pesos na yan, meron ka pang mga kailangang i-consider na expenses like rent, salaries, yan, yung mga FB ads, marketing, yung mga upa or rent, mga taxes. Yan, so depende po sa tax, it's income tax or anything. Ayan. So, ito po ay may mga iba pa ring tawag like profit and loss statement and tinatawag din po siyang statement of financial performance. Yan. So, ito po ang isang example ng income statement. Kung mapapansin nyo, nasa itaas po lahat ng revenues and gains. Ayan. Pag sinabi po kasing gains, mga ano to, yung mga kumita ka, pero hindi mo pinagtatrabahuhan, parang ganun. Example, meron kang pera sa bangko. Meron ba kayong mga passbook? Nakikita nyo naman. Minsan sa end of the month, mapapansin nyo sa passbook nyo, merong interest income. Na alam nyo yun, kahit wala naman kayong ginawa, hindi naman kayo nag-market, nagpatago lang kayo ng pera sa bangko. Yan. So, yun mga interest revenues. Yung pag gain naman, example, bumili ka ng dollar ngayon, ayan, bumili ka ng dollar ngayon, tapos, nakatago lang yung dollar mo. Example, bumili ka ng dollar ngayon nasa total of ano, sabihin na natin, kunyari, 55 pesos per $1. Okay, example kunyari $1 lang, huwag na tayong mag-multiply. Ano ba yan? Ang sakit sa ulo. So, kunyari ngayong araw na to, bumili ka ng $1. Ang bili mo, 55 pesos. Tapos, may paggagamitan ka ng dollar sa business mo. Kaso, na-busy ka na. Hanggang saan nangyari, yung dollar mo, naitago mo na sa drawer mo. Tapos hindi mo na napansin. As after 1 week, napagdesisyonan mo, uy, hindi ko na pala magagamit tong dollar kasi hindi na natuloy yung transaction na yon, ganyan, ganyan. So, sabi mo, anong gagawin ko dito sa dollar? Ibalik ko na lang to doon sa money changer. So, last week, 55 pesos yung bili mo dun sa dollar. Then, nung punta ka sa money changer, bigay sa'yo 57. Sabi mo, uy, tinago ko lang yung dollar sa drawer ko. Pero, nagkaroon ako ng gain na 2 piso. Ayan. So, parang, yun po yung tinatawag na gain. So, iba-ibang gain. May gain on sale of assets, gain on foreign exchange. Yun yung kwento ko kanina. Gain on foreign exchange ang tawag doon. Yan. So, ayun. So, yun po. Nasa taas po yung mga gain. Sa ilalim po yung expenses and pati mga losses. So, kunyari, same scenario. Bumili ka ng dollar ngayon, 55 pesos. Tapos after 1 week, same yung kwento, pero pagbalik mo sa money changer, 54 na lang binigay sa'yo. So, natalo ka. So, may loss na tinatawag. Yan. So, ano-ano yung mga expenses dyan? Yung cost nung binibenta mo. Yan. Siyempre, dahil dun sa mga ahente mo, kaya ka nakabenta, kaya meron kang commission expense ang tawag doon. Binabayaran mo sila ng commission nila. Siyempre, office supplies expense, kasi nga po, kailangan mo talaga ng mga papel, ballpen, mga scotch tape, para ma-facilitate mo yung opisina mo. Yan, advertising, kung ano-ano pa. So, kung mapapansin nyo, nasa pinakailalim may net income na, ibig sabihin, ito yung natira. Ito yung tubo mo talaga. So, usually sa BIR po, ito po yung tinataksan, yung net income for income tax. Ayan. So, yan. Ito po ay simple income statement lang. Pero marami pong formats ng income statement. Pero iisa po ang goal nila. Ang goal nila ay makita yung net income. Yan. So, yun. So, ito po ay simple lang for illustration purposes. Ayan. So, thank you po sa mga nanonood sa Facebook. At, ayan. So, let us continue. Meron din pong basic ratios. Ibig sabihin, pag maayos ang accounting mo, pwede kang gumawa ng basic ratios. For example, gross profit margin,
Pag sinabing gross profit margin, ito po yung percentage ng tubo mo. No? So, meron din tayong tinatawag na contribution margin ratio. Yan, this is for usually manufacturing companies. And net profit ratio. Yan. Sige, siguro mag-share ako ng example niyan. Gagawa ako ng kunyaring income statement. Balik tayo do sa Excel file. Gawa ako ng bagong Excel file. So, for example, nagbenta ka ng cellphone, di ba? Sabihin na natin isang piraso lang binenta mo. So, ang iyong sales ay 50,000. Huwag na tayo mag-multiply ng mga ilang units. Basta isa lang. Tapos, yung cost of goods sold mo, pinuhunan mo doon sa cellphone mo ay 45. Tama po. So, mina-minus yan. Kaya, meron tayong tinatawag na gross profit. Ibig sabihin, usually ito ang tinitingnan ng mga business owners. Kaya, akala nila, ang laki na nila tumubo, pero ang dami pa palang expenses. So, sa ilalim, meron pa pong expenses yan. Yung transportation mo, nung hinatid mo yung cellphone, nasa Manila ka, pero yung tao na bumili ng cellphone, nasa Bicol. O, hindi gumastos ka ng mga 2,000, no? Kasi gusto niya personal, example lang naman to, gusto niya personal delivery. Gumastos ka ng 2,000 sa transpo, wala, lugi ka pa. O, di ba? Tapos, gumastos ka ng, ng data or load. Kaya, communication expense. Ayan. So, sabihin na natin nasa 200. Sabihin na natin yan lang. Ayan. Kunyari lang, yan lang. So, meron kang net income na, for illustration purposes lang to, para naman matuwa tayo. So, meron kang net income na 2,800. So, imagine, akala mo, tumubo ka na ng 5,000 dun sa isang cellphone, pero ang totoo, 2,800 lang talaga yung tinubo mo. So, dun po sa financial ratios ng income statement, meron tayong tinatawag na gross profit margin at saka net profit margin. So, pag sinabing gross profit margin, ang formula niyan ay equals gross profit divided by sales. Yan. Tapos po, meron din po tayong tinatawag na net profit margin. Ang formula niyan ay net profit divided by sales. Di ba? So, ito po ay naka-percent. Ibig sabihin po, hindi ko maklik yung aking Yan. Di ba? Ibig sabihin po, dito kung makikita nyo, yung inyong tubo or yung gross profit margin ninyo, 10% lang. So, syempre, habang nag-ooperate po kayo ng isang tindahan na nagbibenta ng kung ano-ano, electronics, gadget po kasi itong example na to, syempre, sasabihin mo, ang liit naman ng 10% gross profit margin. Kailangan, at least ang gross profit natin, nasa 30%. So, ibig sabihin, sa susunod, mag-a-adjust ka na dito sa presyo mo. Doon, magkakaroon ka na ng economic decision making, di ba, for your business. At syempre, dahil ito yung struggle ng business owners, dati 50,000 lang yung cellphone mo, ngayon nagmahal na. So, syempre, mas marami kang gagawing effort for marketing, so madadagdagan ka ng expenses dito. So, ganun ang cycle ng business. Yung net income naman or net profit margin, ibig sabihin, ito yung percentage ng sales mo na talagang natira na lang sa'yo. Imagine, out of 50,000 pesos na natanggap mo from your customers, ang nakarating lang talaga sa'yo 2,800. Di ba? Sobrang liit. So, ngayon, magdi-decision ka. Dapat, by the following year, ang net income natin, at least 20% naman ng sales natin. Huwag naman 6%. Masyadong mababa. Parang hindi worth it pa ba yung pagod ko? So, yun. Pagod na pagod ka para mabenta mo yung 50,000 na yan. Di ba? So, yun. Yun po yung usually pinaggagamitan ng mga basic ratios for income statement. Next po na set ng financial statements, although dito po sa cash flow statement and statement of changes in equity, wala po akong sinama na ratios pa. Pero later on, we will have a separate presentation na purely ratios.
So, cash flow statement po, ito po yung ins and outs ng cash. No? So, dun mo makikita saan ginamit yung cash, saan nanggaling yung cash. Kasi po ang cash, um, marami pong pwedeng panggalingan. Kailangan mong malaman kung yung cash mo ay nanggaling sa benta. Kasi hindi po lahat ng cash galing sa benta. Baka naman yung ibang cash or karamihan pa ng cash mo galing sa utang. So, medyo red flag na yun para sa'yo. Teka lang, bakit utang ako ng utang? Pero hindi pala ako nakakabenta. So, yun yung gamit ni cash flow. Yan. So, um, ayan. So I would like to, ano, dito po sa mga participants, please, type on the chat box po sa mga participants yung inyong email address and i-email ko po yung presentation sa inyo. Yan. So, cash flow statement, nandyan po yung pinanggalingan at pinuntahan ng cash. Example po ng cash flow statement, kung mapapansin nyo, nahahati po siya sa cash flow from operations, cash flow from investing, and cash flow from financing. So may tatlong activities po sa cash flows. Pag sinabing cash flows from operations, ayan, pag sinabing cash flows from operations, ibig sabihin, yan po yung cash flow galing sa benta. Kasi nag-ooperate ka para bumenta. Customer payments, yan. So, meron mga naka-negative yan na amount dyan. Ibig sabihin, palabas naman yung cash. So, yan. So, material purchases, syempre, para makabenta ka or para makapag-produce ka ng paninda mo, meron kang materials, kaya naglalabas ka ng pera talaga. Nagpapasahod ka, operation. Meron din tayong investing if yung malaki, kasi pag investing, malakihan na cash to usually. So, kung magbibili ka ng equipment or ng vehicle, it's investing. No? So, you need to invest. Next is from financing. Yan, kung ikaw ay umutang, ibig sabihin pumasok yung pera kaya positive amount dito. Pero dito kasi sa example natin, it's loan payment kaya negative or palabas yung cash. Then sa ilalim po, meron pong net change in cash. Ibig sabihin, pagsasamahin lahat ng operations na yan ay ng operations, investing, and financing activities. At magkakaroon po ng net. Anong nangyari sa cash? Nabawasan ba lahat or nadagdagan pa? Then, i-add siya sa beginning cash balance at makikita mo yung ending cash balance mo. Ito pong ending cash balance, usually ito ay tugma sa iyong cash on hand. Ibig sabihin yung pera na nasa baul o yung hawak mo. Yan, di po natin nire-recommend lagi yung cash on hand. Ang gawin po natin lagi ay cash in bank. Para kasi pag cash on hand, madaling mawala yan eh. No? Yan. So pag meron pong cash in bank, ibig sabihin yung mga ending balances po sa mga passbook natin. Yan. So yan po yung mga cash balance. Yeah, next po, last but not the least for this presentation of financial statement is a statement of changes in equity. And ito po yung puhunan natin at ito po yung mga items na nakakaapekto sa equity or sa capital natin. Yan, yung mga lugi, mga tubo, yan, dividend payments, ibig sabihin, dinistribute natin yung ating mga kita kasi po pag sa mga companies na may organization structure na maramihan or hindi lang isang tao, meron pong share 'yan. So for cooperative for example, it's dividends. Also for corporation, it's dividends. Yan. Tapos pag partnership naman, it's share in net profit. Yan. So may agreement po lagi dyan. Yan. Treasury stock purchases, gains and losses, etc. And effects of, ayan, marami pong mga kailangang i-consider. Kaya napakahalaga po talaga na meron tayong proper accounting para po lahat ng mga bagay na ito na nangyayari po, pero hindi naman natin nababantayan lahat. So si accountant po ang magbabantay niya.
Ayan. So, let us go. So, ito po yung sample ng statement of changes in equity. Usually, naka-reflect lang po dyan lahat ng mga changes or lahat ng mga transactions na naka-apekto po sa ating equity. So, yan. So, ngayon, let's go to our next presentation, which is, okay. So, let us go to financial ratios. So, kanina po, nakita po ninyo yung ating financial statement presentation and yung sets of financial statements. Ayan. So, kaya ngayon, pag-uusapan natin, kapag meron na po kayong proper accounting, meron na rin po kayong, ayan, share ko lang. Ayan. So, meron na po kayong proper accounting, meron na po kayong financial statements, and from those financial statements po, yan, from those financial statements po, pwede po kayong maka-arrive sa financial ratios. Dali lang po, for a moment lang po. Ayan. So, ayan. So, sorry po, nagkaroon po ng kaunting, ano, meron po kasing tumatawag and important yung call. Pero binigay ko na po sa person natin. So, yan. So, kung may proper accounting na po kayo, yan. Meron na po tayong tinatawag na financial ratios. Ito po mga ratios na to. Pag sinabi kasing ratio, usually mathematics to. So, merong formula. Yan. Na pwede natin gamitin. At yung formula na yon, kukuhanin or ika-capture natin yung amounts mula doon sa financial statements na meron tayo. So, kung to summarize din po, kung mapapansin nyo, napakarami pong pinagdaanan ng mga financial statements bago sila naging financial statements. And kailangan po talaga natin ng help ng isang accountant talaga. Yan. So, basic financial ratios for your business. Alam niyo po ba na financial ratios, ayan, offers entrepreneurs a way to evaluate their company's performance. Ayan, so you can also compare it to other similar businesses in your industry. Ayan, so ratios measure the relationship between two or more components of financial statements. Ayan, so syempre, kailangan, para magkaroon ka nito, kailangan meron kang financial statements. Yan. So, samples of financial statements or financial ratios you can use for your business. Iba-ibang ratios yan. Number one, leverage ratio. Yan. So, how much capital comes in the form of debt or assesses the ability of a company to meet its financial obligation. O, diba? So, meron din tayong tinatawag na liquidity ratio. So, kung mapapansin nyo, doon may gripo, no? Tapos merong, ano, may dollar sign. So, considered po kasi sa isang, sa accounting at sa mga businesses, na ang most liquid, pag sinabing liquid is madaling gastusin, no, is cash, of course. So, liquidity ratio is a measurement which is used to indicate whether a debtor will be able to pay their short-term debt off with the cash they have. Ayan. So, or whether they'll need to raise additional capital. Meron din tayong profitability ratios. Ito po actually yung pinakita ko sa inyo.
It is used to assess a business ability to generate earnings relative to its revenue, yan, operating costs, balance sheet assets, or shareholders' equity over time using data from a point in time. Meron din tayong collections and turnover ratio. Pag sinabing collection ratio, yung nakabenta tayo ng 10 million pero 9 million hindi pa rin pala nakokolekta. So this is a red flag. No po? Also turnover, itong turnover, gaano katagal mo nako-convert yung iyong paninda into cash. Baka naman kasi 99 million, yung gaya nung example ko kanina sa face shield. 99 million yung ininvest mo for paninda. Pero, anong nangyari? Hindi mo siya agad na convert into cash. Yan. So, yun. So, yun po yung mga examples sa mga ratio. So, dito po, i-discuss natin isa-isa some examples of these ratios. Now, number one is the leverage ratio. Ayan. So, dito po, makikita yung debt to equity ratio and debt to asset ratio. Pag sinabing debt to equity ratio, pinagkukumpara yung iyong liabilities or utang or debt to your capital or equity. No? So, baka naman kasi yung debt mo 99 million din, tapos yung puhunan mo 1 million. Medyo red flag. So, it's 99. 'Di ba? So, ibig sabihin, the higher risk. Kasi, ang liit-liit ng puhunan, mas malaki yung utang, at saka sobrang laking-laking-laki ng utang. Hindi lang siya 50-50, hindi lang siya 60-40, but 99:1 siya. So, sobrang taas ng ratio. So, yan. So, ano pa? Pwede rin namang yung utang mo nasa 200 million tas 1 million lang yung puhunan mo, 'di ba? So red flag 'yon. So ingat-ingat po tayo doon. At least doon makikita ng isang business owner na kailangan niya mag-ingat. Next is debt to asset ratio. It shows the percentage of a company's assets financed by creditor. So kung yung assets mo, total assets is 100 million pesos, pero 99 million doon ay utang. Ayan. So, syempre, red flag po yun. So, ibig sabihin, yung mga ginagamit mo pala, yung mga assets na yan, yung mga paninda mo na yan, nanggaling pala sa utang. So, magkakaroon ka na ng decision para po mas mapababa yan at mas maliit yung risk mo. Yan. A high ratio indicates a substantial dependence on debt. Ibig sabihin, nagbi-business ka at nabubuhay na lang yung business mo dahil puro utang na hindi mo mabayad-bayaran. Eh, di ba, ang pambayad dapat sa utang ng isang business ay yung operations natin. Ibig sabihin, hindi tayo pala nakakapag-rely sa operations. So, yan. So, mahirap po yun. Next, liquidity ratios. Ito naman yung tungkol sa pera. Meron tayong tinatawag na working capital ratio, current assets divided by current liabilities. Yan. So, yan din yung kanina na pinakita natin sa balance sheet. And it indicates whether you have sufficient cash flow to meet short-term obligations. Meron kang mga utang na short-term lang or payable within 1 year lang, kayang-kaya mo ba siyang mabayaran before the deadline? So, yon. Next is cash ratio. Ayan. So, it indicates the company's ability to pay immediate creditor demands. Yan. So, ibig sabihin, kapag ba siningil ka or naka-deadline ka ng ganito sa iyong um, loans, yan. Kayang-kaya ba ng cash mo? Kasi kanina sa working capital ratio, kasama lahat ng current assets, not only cash. Pati yung mga collectibles mo. Ibig sabihin, gano'n mo ba sila kayang ibayad sa liabilities mo? Ito naman si cash is cash only. So, kung ang utang mo ay 99 million at ang cash mo ay 1 million lang, tapos lahat pa yung 99 million current, no? As in deadline within 1 year. So, medyo ang laki ng problema natin dyan. Yeah.
So, yan po yung liquidity ratio. So, ini-evaluate po nito yung kakayahan ng cash mo on how to, or if it can settle your current liabilities. Meron din tayong profitability ratios na diniscuss din natin kanina dun sa example natin sa Excel. May net profit margin, yan, coverage ratio, return on shareholders equity. Itong return on shareholders equity, yung net income mo divided by the puhunan mo. So, magkano ba talaga yung bumalik? May bumalik ba o wala? Yan. Siyempre, pag net loss, ibig sabihin, or lugi, ibig sabihin walang bumalik. So, medyo mag-iisip ka na dyan ng bagong strategy on how na maiiwasan na yung ganyang problema sa next year or next period. Meron din tayong return on total assets sa number 4. Sa total assets naman, baka naman kasi ang net, ayan, ang net income mo from your operations ay 1 million, pero ang total assets mo ay 300 million. O, di ba? Sobrang liit. So, yan, medyo mag-aalangan ka na dyan at mag-iisip, ano yung next strategy ko? Kasi ang nakikita ko po dito, usually sa mga companies po, pag meron tayong problema, merong underlying problem. At minsan, yung pinaka-source ng problema na yun, minsan nakikita or madalas talagang nakikita natin sa finances. At makikita natin talaga sa financial statements. Ayan. So, coverage ratio, yung number 3 is yung profit mo and yung annual interest expenses mo and bank charges. Yung bang net income mo ay sapat para mabayaran yung interest pa lang ha, hindi yung buong loan. So, kung marami kang loans, di ba? So, kaya bang bayaran yung interest? Kasi may interest po yan. Yan. So, next. Actually, last but not the least na ito, no? Yung ating collections and turnover ratios. So, meron tayong mga formulas dito. Like, for example, accounts receivable turnover, net sales divided by average accounts receivable. Pag sinabing high turnover rate, ibig sabihin, ang dalas mo magpautang. Yan. Ayan. So yan. So, indicates less money is na. Ayan, baligtad pala. Pag higher turnover rate, yan. Ibig sabihin, the customers are paying quickly. Pag mas mababa yung turnover rate, ayan. So, ibig sabihin, kulang yung collection efforts mo or ang hilig mo magpautang. Yan. So, dito po, nakakatulong po itong formula na ito. Ayan. Para po, ma-assess natin yung ating sales, di ba? Baka naman yung salesperson natin kaya nakakakuha ng sales kasi ang hilig magpautang or nambobola ng kliyente or customers kasi sinasabi papautangin hanggang sa hindi mo na nasingil. Yan. So, next is average collection period. Yan. So, gaano kadalas yung collection period mo? Days in the period times average accounts receivable divided by net credit sales. Yan. So, formula na yan. Kaya pag dumating na po yung financial statements ninyo, pwede nyo pong i-compute itong mga ito. Para, ayan. So, pag higher turnover rate, ibig sabihin mabilis yung turnover. Parang sa employees din may tinatawag na turnover rate. Pag high turnover rate, pagdating sa employees naman, hindi maganda. Pero pagdating sa accounts receivable, pag high turnover rate, ibig sabihin mabilis yung ikot. Pero pagdating sa employees, pag high turnover rate, ibig sabihin mabilis din yung ikot kasi mabilis nagre-resign tapos may dumadating tapos resign ng resign, ganun. So, yung mga formulas na ito, it's not purely for just computing it and yun na yun. So, meron po tayong tinatawag na analysis, may tinatawag tayong decision making, meron tayong tinatawag na brainstorming. Yan, para po mas mapaganda natin yung operations natin. Next is the average days payable. Yan. So, the average number of days you are taking to pay suppliers, mas mabilis, mas mataas ang turnover, mas maganda. Ibig sabihin, halos wala ka ng utang. No? Yan yung goal natin. Wala tayong utang. Last but not the least is inventory turnover. So,
higher turnover rate is mas maganda. Kasi, ibig sabihin, mas mabilis na re-replenish yung ating mga paninda. Hindi katulad nung nangyari sa face shield, for example, hindi na na-turnover. As in, zero turnover yon. Kung nung time na yon is tinigil na. So, ngayon, hindi na tayo nag-face shield. Ayan. So, ibig sabihin, wala ng turnover. So, pag sinabing inventory turnover, i-double check mo din sa iyong financial statements. Meron din tayong formula na tinatawag na ginagamit, cost of goods sold divided by average inventory. So, these things po, hindi naman po natin kailangan i-memorize to, but we need to be aware of these things po para po mas effective po tayo sa pagmamanage or pagpapatakbo or pag-scale up ng ating business. 'Di ba? So, yun po. So, yan. So, actually, ito na po yung end ng ating uh, webinar, free webinar. Ayan. So, for those po na would like to get a certificate, ayan. So, i-copy-paste ko po sa Zoom link or sa Zoom chat box yung ating link to the uh, certificate request. And I would like to emphasize din po na this free webinar po, we will not be providing a free certificate because ang primary goal po nito is to educate, to share knowledge about accounting. Yung sa mga susunod na free webinar din namin, ganun ang mangyayari. Kasi sa experience po namin, ang nangyayari is they are joining and joining. And then, sa average time na na-spend is 1 minute lang silang nandun, pero may certificate na sila. Kasi, then, napapansin ko sila pa yung talagang gustong-gusto ng certificate. So, I don't want that to happen again. Kasi, siguro kailangan nila sa school. But, of course, kung kailangan nila sa school, okay lang. But, if 1 minute ka lang nag-attend, anong natutunan mo? So, hindi po dapat talaga nabibigyan ng certificate kapag gano'n. So, yan. So, kaya upon request na lang po yung certificate. Ayan. So, thank you so much po. I hope you enjoyed po. Ayan. I hope you enjoyed po our session and see you tomorrow po. We have another webinar tomorrow po. Yung tax compliance for professionals and freelancers. Yan. And then next week po, January 25, meron din po tayong free webinar for online sellers. Kasi, yun nga po, yung recent issue na magwi-withhold na si Shopee, sila TikTok Shop, and etc. sa mga online sellers. And the most of them, or I don't know if most of them, or many of them are not yet registered. Kaya, gusto po namin kayong tulungan. Ayun, so thank you so much po. Thank you so much sa ating participants. Ayan, maraming salamat po. And see you tomorrow on our next webinar. And stay tuned po for more webinars po na ilalabas po ng Estinopo Accounting Firm at Estinopo Business Solutions Corporation. So, ayun, so gusto ko lang po din mag-plug. If you need someone na makakatulong sa inyong financial statements or accounting plan or accounting program or anything about accounting, and of course BIR compliances and BIR tax compliance, tax monitoring, bookkeeping. Yan, alam niyo po ba na ang books of accounts, yan po ay dapat may sulat. Pag walang sulat yan at na-tax map ka, penalty ka. So, we can help you with that. So, para po magawa nyo po yan ng maayos, meron dapat po kayong basic accounting foundation. So, yun. So, kailangan po yan. So, pwede nyo po kaming i-reach sa aming, ayan, sa aming opisina. Ayan. So, we are located in San Pedro, Laguna, and you can send us an email or kahit dito sa profile ko sa Iza Estinopo, pwede po kayo mag-send ng chat if you need consultation. Normally, we do consultation at 500 per hour, but now we are doing free consultations for 20 minutes.
So, minsan kasi yung mga problems ng mga clients namin, less than 20 minutes, kayang-kayang i-discuss. Yeah, yun. So, we can help you. And of course, if you need po yung mga bookkeeping, accounting yan. And of course, yung mga mayor's permit, renewal, malapit na po ang deadline. Although sa ibang LGU nag-extend. And yung mga renewal po, and kahit yung mga new registrations of DTI, SEC, BIR, ayan. So we can help you with that po. So yun po, maraming maraming salamat po. Yan, enjoy the rest of the day. Thank you so much.